Matapos ang bakbakang Sakamoto versus Order member na si Kanaguri na nagpabalik sa peak form ni Sakamoto, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 93 and 94 ng Sakamoto Days ay sa wakas. Masasaksihan na natin ang nakakabitin na last chapter na kung saan ay nangako si Seba kay Club Jam na ililid niya ito sa database kung ibubunyag naman ni Club Jam kung nasan ngayon si Mafuyo. Isang deal na magre-resulta sa isang kalbaryo na susubok talaga sa ating mga bida. Kaya tutok lang kasi isa na namang matinding bakbakan ang ihatid ng episode na ito. Kaya na may this is Mr. Mike at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Shishiba-san. Nagsimula ang chapter dito kina Club Jam na sabing, sasabihin mo sa akin kung nasan ang database, kung ibubunyag ko sa iyo kung nasan din ang kapatid mo. Na nang naitanong yan ni Club Jam ay di naman sumagot si Sebak, kaya nagsalita naman si Club Jam na wikang, ang itinutukoy mo ba ay yung batang maitim ang buhok na may suot-suot na face mask na in-scout ni Gaku? Sure, sasabihin ko kung nasan siya. Pero ikaw muna ang umuna. In which ay dito na nagpalabas ng SD card sa Seba na sabing ito ang database. At ang mga impormasyon daw ng lahat ng mga estudyante ay nasa loob daw nitong SD card na ito at wala rong backup. Na nang ipinakita yan ni Seba ay may kita naman na nakatayo lang si Club Jam. Subalit maya-maya pa sa isang iglap ay mabilis na naman niyang kinuha ang SD card sa kamay ni Seba. Bagay na di napansin ito. At may kita na natanggal pa nga ang isang kuko ni Seba sa ginawang pagkuha ni Club Jam na sabi pa ni Club Jam na gumawa ka pa ng isang biro kundi papatayin na talaga kita. Kung wala ka pala talagang alam, idi papatayin na lang kita ngayon. Kaya alin ba raw sa dalawa? Kaya naman naglakad na lang si Seba na sabing sundan mo ko. Dito naman kina Shin ay sabi niya na ang siraulong Seba raw na yun. May kita naman na hinhabol pa rin sila ng mga estudyante kaya napilitan silang dumaan sa may glass window na sinira ni Shin. Habang sa isipan naman nito ay sabi niya na di raw niya mahanap-hanap ang lokasyon ng mga kalaban kahit na binabasa niya rito ang isipan nitong mga parang animoy naging zombie na ng mga estudyante. May kita naman si Amane na nakatingin sa humahabol sa kanila kaya sinapak naman ng kanyang lolo ang ulo nito na sabing, Amane, huwag ka magdalawang isip kahit na kaibigan mo pa sila. Sagot naman ni Amane na ha? Sabi naman ni Byodo na napansin niya raw kasi na nag-hold back raw ngayon si Amane. Kaya sabi naman ni Amane na ano? So dapat ko ba silang patayin? Ganon? Tugon naman ni Byodo na may marami rong paraan para pigilan sila na di pinapatay. Kaya painis namang sabi ni Amane na ano ba to, nilecturean niyo po ba ako sa sitwasyon na ito? Kaya ni-real talk naman siya ng kanyang lolo na sabing, ang lambot mo naman. Ano bang natutunan mo sa 8 taon dito sa JCC? Kung magiging kalaban mo ako ay huwag ka ring magdalawang isip na patayin ako. Yan daw ang kinakailangan para makasurvive sa mundong ito. Mga salitang nagpainis naman lalo kay Amane. Habang si Shin ay nakatingin lang sa kanila. Pero bago muna yan mga kaibigan, kung gusto nyo namang manood ng movies o TV series pati na sports at especially anime ay sagot yan ng UCine na marami ka talagang pagpipilian mga kaibigan para mag binge watch. Kaya kung interesado kayo ay pindutin nyo na lang ang link dyan sa comment section sa baba ng videong to. Maraming salamat. Balik na tayo dito sa video. Matapos yun ibalik dito kina Club Jam na ngayon nasa loob ng parabang isang facility na sabi pa nito na isang data storage facility. Madilim at exciting daw dito. May kita naman si Seba na nakatingin lang sa kanya dito sa likuran habang si Club Jam ay tinitingnan ng iba't ibang files at tapes. Sabay na may kinuha siya rito na sabing parang nakapagtataka raw na parang mga personal documents daw ang nandirito. Sabay sinira niya itong hawak-hawak niya na sabi kay Seba na so gusto mo pala ng masakit na kamatayan. Parehas pala tayo. Subalit sa kanyang paglingon ay nawala naman si Seba sa kanyang likod. Ngunit narinig niya ito na sabing bobo. Kaya lumingon ulit si Club Jam sa kanyang likod at nakita niyang isang bullet hole na sa kanyang isipan ay sabi niya wala rang tao rito at may bullet hole daw. Maya-maya pa may hinagis naman si Seba kay Club Jam na para bang mga bilog na bagay na invisible na ang mga to ay ang mga liquid nitrogen bomb pala na nagland sa paa ni Club Jam na nagpa-freeze sa kanyang paa hanggang sa tuhod. Sabay pinindot na ni Seba ang isang button na dahil dyan ay may napansin naman si Club Jam sa kanyang ilalim. Nang biglang pumigay ang kanyang kinatatayuan at may kita na ang ilalim pala nito ay ang incinerator na nasabi ni Seba na ito raw ang kanyang teritoryo. Pero nagawa pa rin ni Club Jam na makahawak habang ang ilang parte na gumuho kanina ay natunaw na sa incinerator. Kung kaya tinapakan naman ni Seba ang kamay ni Club Jam na sabing magsalita ka, nasan ang kapatid ko? Ngumiti naman dito si Club Jam na sabing ang saya nito, nasisihan talaga ako, nagpapasalamat talaga ako dahil sinundan kita. Nagtaka naman si Seba na sabi naman ni Club Jam na ang incinerator ay nasa ibaba lang daw niya na mas exciting daw ito kaysa sa tututukan ka ng isang tao para i-threaten na barilin ka. Dinedman naman ni Seba ang mga sinabing niya ni Club Jam at medyo pinagpapawisan na ngayon si Seba na
sabing, hoy, tatanungin ulit kita. In which ay nang nagsasalita pa lang si Seba ay dinedma lang din siya ng Club Jam na sabing itong pakiramdam na to ay masasabi niyang ang buhay daw talaga. Na ito raw talaga ang buhay, na ang takot, ang sakit, na yung tipong papalapit ka na sa kamatayan ay ang mga moment daw na mas nagiging tao daw sila. Na matapos masabi ni Club Jam ay bumitaw na siya, sabay pumalakpak at may kita na mas na-excite pa ito to the point na nagkaroon siya ng nosebleed mga kaibigan at para bang nag-glow ang kanyang mga mata. Sabay may kinuha siyang isang kadena at hinagis patungo kay Seba at may kita na ang kadena na yan ay may nakakonektang malahok na isang blade sa dulo nito. Bagay na kinagulat naman ni Seba at gamit ang bagay na yan ay hinila ni Club ang kanyang sarili at nakabalik ulit siya dito sa itaas. No, sa sobrang bilis ng pagkilos ngayon ni Club Jam ay nang di pa nga nakalingon si Seba ay mabilis na itong umatake sa kanya. Na nagawa pa namang maiwasan ni Seba ngunit nasugatan naman ang kanyang braso. Sabalit nang di pa siya nakatayo ay inapakan naman ni Club Jam ang isang kamay nito na sabing nakakamangha raw ang mga tao. Kaya raw nilang ma-achieve ang mga bagay na isineset raw ng kanilang mga isipan. Sabay nilapitan niya si Seba na sabing, for example daw, na di ba gusto rin ni Seba na makawala na sa sakit na ito, na dapat ay ang isipin daw ni Seba ang kanyang nararamdaman ngayon ay hindi masakit. Sabay pa ulit-ulit niyang binubulong dito kay Seba ang mga salitang hindi ito masakit, hindi ito masakit. Na matapos yan ay biglang di nakaramdam ng sakit si Seba. Kaya sabi naman ni Club Jam na wikang kita mo, hindi na masakit, di ba? Ang sekreto raw sa isang complete na pag-brainwash sa isang tao ay nagsisimula daw sa isang hypnosis. Sabay may kita na parang natulala si Seba na sabi rito ni Club Jam na ang kanya raw boses ay pinagkakatiwalaan na raw ng utak ni Seba. Sabay pumalakpak na si Club Jam na sabi ngayon ay nakapag-establish na raw sila ngayon ni Seba ng mutual understanding. Sabay lumakas na ang tibok ng puso ni Seba nang sinabihan na siya ni Club Jam na sabihin na raw nito ang totoo. Kasi alam daw nitong si Seba kung nasan talaga ang database. Matapos ng eksena yan ay balik dito kina Shin na tumatakbo pa rin ay may kita na may napansin si Shin sa kanyang itaas nang sinangga niya rito ang atake ni Seba dahilan na napahinto sila at nagpakita rin dito si Seba. Nasabi naman ni Shin na ikaw pala yan, Seba. Dumating naman si Club Jam na sabing oh, so yan pala ang database. Kaya sinabihan kaagad ni ama ni si Shin na mag-ingat daw sa lalaking to na nasa likod doon ni Seba kasi nagtatrabaho raw ito kay Slur. At ito rin daw ang nag-hypnotize sa kanya noon. Tanong naman ni Club Jam kay Seba na ang matandang lalaki ay ang database ba raw? Sagot naman ni Seba na oo. Kaya inutusan na ni Club Jam si Seba na patayin ang database. Sabalit nagawa siyang mapigilan ni Shin. Sabay naghanda na siya rito ng suntok na sabing hindi ikaw yung tipo na nahihypnotize kagad. Bumalik ka na sa dati. Sira ulo. Sabay sinuntok na ni Shin si Seba ngunit naiwasan naman ito ang suntok na natili ngayong invisible. Kaya sabi naman sa isipan ni Shin na di niya raw madetect ang lokasyon ngayon kung nasan si Seba. Kasi may huli ito mga kaibigan na nagbablock sa brainwaves. Nasabi rito ni Shin na nakakainis daw. Kung kaya't si Club Jam na ang mabilisang kumilos at dinaanan lang si Shin na sa kanyang paglingon ay inatake na ni Club Jam si Byodo na bahagya namang na-block nito. Nasabi naman ni Byodo na mas magaling daw siya pagdating sa pag-upo lang sa lectures ng klase. Kaya dito na kumilos si Amane at gumawa ng atake na sabing lolo, yumuko ka. Na natamaan naman dito si Club Jam sa atake niya na nagustuhan naman ito. Kaya nagtaka naman si Amane sa kung ano rong problema nitong taong to. Kasi nagpasalamat dito si Club Jam sa ataking yun. Kinamusta naman ni Shin sina Amane pero papasugod naman ngayon si Seba sa kanya na naiwasan naman ni Shin ang atake. Nasabi sa kanyang isipan na di raw siya ganoong nakakaiwas ng mga atake gamit lang ang kanyang mga hula. Maya-maya pa'y bigla namang dinistract ni Seba si Shin gamit ang kamay nito. Sabay sinuntok ito na nagpatalsik kay Shin. Sabalit nakapaghandaan naman siya rito. Hawak-hawak ang isang tinidor at bumuelo siya gamit ang glove para ma-amplify ang kanyang paghagis sa tinidor na yan kay Seba na naiwasan din ito. Kaya si Seba na naman ang naganda habang si Shin ay papasugod na rin at nagcha-charge pa gamit ang glove. Subalit bigla namang nakaramdam ng sakit si Shin dito sa kanyang kamay dulot daw ng recoil ng kanyang ginawang paghagis kanina ng tinidor gamit ang ability ng glove. Kung kaya't si Seba na ang nakakuha ng advantage at malapit na talaga dito kay Shin ang ginamit na kutsilyo ni Seba para saksakin ang ulo nito. Na matapos yun ay nilipat naman ang eksena dito sa kuta ni na Uzuki na sabi rito nito Ramaru na kailan ba raw susuko itong si Shin na dapat ay i-let go niya na raw ang possibility na may pupunta rito kasi wala rong pupunta rito para i-rescue sila. Besides, napaka-hot naman daw ni Slur. Sagot naman ni Mafuyo na napakabilis naman daw nitong mag-switch ng side. Dadab pa niya na tinawagan niya raw kasi ang kanyang kuya kanina. Kaya soon ay pupunta raw ito dito. Sagot naman ni Ramaru na ano? May fetish ka pala sa kuya. Na close ba kayo ng kuya mo? Sagot naman ni Mafuyo na hindi raw gaano. Hindi rin daw kasi sila madalas na nag-uusap. Na-hit nga raw niyang kanyang kuya nung bata pa sila. Nataka naman si Ramaru sa kung bakit. Kaya ikinuwento na ni Mafuyo ang kanyang kaunting nakaraan nung 5 taong gulang pa lamang siya at si Seba ay 9 na taong gulang. Na wala raw kaalam-alam ang kanilang mga magulang na hate pala ni Mafuyo ang kanyang kuya. In which ay lagi pa nga raw silang pinapatrain at pinapalaro ng
kanilang mga magulang ng magkasama. Pero 4 years older daw kasi ang kanyang kuya noon, kaya iniisip raw ni Seba na parang sagabal lang daw siya, na lagi raw siya nitong di isinasama at dinededma. Patawang sabi naman ni Itoramaro na ang harsh naman daw, kaya ayon kay Mafuyo na lagi niya raw kasing iniisip noon na papatayin niya raw talaga ang kanyang kuya dahil sa pagtitreat ng kanyang kuya sa kanya. Kaya sabi naman ni Itoramaro na ang extreme naman daw niyan, na nagdadalawang isip na raw siya tuloy sa possibility na pupunta pa rito ang kuya ni Mafuyo. Sobrang dagdag pa ni Mafuyo na ngunit sa tuwing napapasabak daw siya sa mga problema, lagi naman daw na nagpapakita o dumarating ang kanyang kuya. Kaya sabi naman ni Itoramaro na love daw iyan, na isang sagradong love, na nakabantay daw pala lagi ang kuya nito sa kanya. Nasabi naman ni Mafuyo na sadyang matalino lang daw ang kanyang kuya. Kaya sabi naman ni Itoramaro na sana may kuya din daw siya. Habang sa isipan naman ni Mafuyo ay sabi niya na late na raw ngayon ang kanyang kuya. Balik dito kina Seba, makikita naman si Seba na biglang huminto at di na itinuloy ang atake kay Shin. Kaya lumapit naman si Club Jam na sabing, bakit ka huminto? Sagot naman ni Seba na wikang, nasan si Mafuyo? Makikita naman si Shin na nagtataka. Nasabi naman ni Club Jam na wow, nire-resist mo ang hypnosis ko, na napaka-twisted daw talaga nitong si Seba. Pero once na nananaginip na raw ito ng isang panaginip ay hindi na raw ito makakagising pa. Kaya pumalakpak naman dito si Club Jam at tinutusan si Seba na patayin na si Shin. Di naman sumagot si Seba at naghanda na naman, habang si Shin ay naghanda na rin ng isang suntok. Nakasunod yan ay magkasabay naman na inatake ni Seba at ni Shin itong si Club Jam, mga kaibigan. Ang mga ataking yon ay para pala kay Club Jam, isang direct hit dahil na napasok ito ng dugo, mga kaibigan. Nagulat naman si Byodo sa ginawa ng dalawa. Nasabi naman ni Seba kay Shin na minsan ay may pakinabang daw talaga ang abilidad o ESP ni Shin. Sagot naman ni Shin na napakabaduin daw na aktor nitong si Seba kanina na nag-aacting-actingan, sapagkat nung bigla palang huminto si Seba ay sa isipan pala nito ay sinabihan niya telepathically si Shin na sabing tatanungin daw niya si Club Jam kung nasan si Mafuyo, na kung alam daw ni Club Jam kung nasan ito ay iisipin daw talaga niya ito, o iisipin ni Club Jam ang lokasyon ni Mafuyo, at dyan na raw babasahin ni Shin ang isipan nito para malaman nila kung nasan ang lokasyon. At pagkatapos na nila makuha ang sagot ni Club Jam ay di na raw nila ito kailangan pa. Tanong naman ni Shin na kailan ba raw nakatakas si Seba sa hypnosis. Sagot naman ni Seba na di naman daw siya na-hypnotize in the first place, na ang pagkaka-hypnotize ay dinaan niya na lang daw sa aktingan. Kaya sinapak naman siya ni Byodo at Amane, mga kaibigan. Nasabi naman ni Byodo na muntik na raw siyang mapatayin nito kanina. Dada pa ni Amane na bagamat senior daw niya si Seba, pero kung lilinlangin na naman daw sila nito ay papatay na raw talaga niya ito. Kaya dito na tinanong ni Seba si Shin kung alam na ba raw nito ang lokasyon ni Mafuyo mula sa thoughts ni Club Jam. Nasabi naman ni Shin na ang lokasyon daw ni Mafuyo ngayon ay nasa isang abandoned warehouse sa Bangkok, na posibleng nandoon din daw si Slur. Na matapos ng sabihan ni Shin ay pinalakpak naman ni Club Jam ang kanyang kamay, na nagpakuha naman sa kanilang atensyon, na matapos yun ay bigla naman silang inatake ni Amane, na buti na lang ay naiwas nila. Nagulat naman dito si Byodo na sabing Amane, in which ay sabi naman ni Club Jam na di ba sinabi ko na once na na-hypnotize ka na ay wala ka nang kawala sa akin. Sabay sinabihan na niya si Amane na wikang gusto mo talagang patayin ang tatlong tao sa harapan mo na di mo na talaga matiis-tiis. Na nang nasabihan ni Club Jam ay may kita naman sa POV ni Amane na si Shin ay naging siyot sumura pala na ama nito, mga kaibigan. Na sabi pa ni Amane na itay. Nagulat naman si Shin na tinawag siyang itay nito, habang si Club Jam ay ngumiti lang na sabing ngayon oras na para maglaro. What a turn of event, na ngayon, mga kaibigan, ay papatay na talaga ni Amane si Shin, kasi sa kanyang perspective ay siyot sumura itong tatlo, ang tao na gustong gusto pa namang patayin ni Amane. Kaya paano kaya haharapin ni Shin si Amane? Well, malalaman natin yan sa susunod na chapter na punong-puno ng bakbakan, kasi di lang ang labanan na to ang matutunghayan nyo, kundi ang labanan din sa pagitan ng Order members na tsak na magpapa-excite at magpapa-entertain sa inyo. Kaya tutok lang, mga kaibigan, kasi dito mo natin tatapusin yung video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, can you get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.